Miss Maricel, alam ko na nag-suffer ka. Maraming mga Pilipinong nag-suffer dahil sa pulburon. Okay? Ito lang ang presidente natin ang hindi nag-suffer sa pulburon. Kasi nilalapastangan nila yung batas at nakasabwat nila lahat para hindi matuloy yung raid na yun noong March 11, 2012. So I hope kayo na po ang magiging superhero ng Pilipino. Ilabas na natin kung ano talaga ang nangyari. Kung nagkamali man kayo, this is your time para makapag-contribute ka ng positive sa ating bayan. Kasi hindi maganda yung mga nababasa natin. Kasi wag na natin siya, ako, nag-a-appeal ako sa Ngapalanga, wag natin siyang i-bash dahil siya ay nalubog sa masamang bisyo. Dapat iangat natin siya kasi bumangon siya eh. Bumalik siya. Di ba? Nakabalik na siya, may mga show-show yata siya, may mga pelikula na siya. Hindi ba, mas gusto natin yung nalubog gaman, pero bumangon siya. Pero itong presidente, na lumubog siya dun sa kanyang issue, sa pulburo na yon in the past, in 2012. Pero imbis na bumangon siya at iahon niya tayo dahil presidente siya, lalo niya tayong nilulubog. Kasi kasabwat sila sa manufacture ng pulburon, smuggling, bribery, lahat na. Maricel Soriano is what? Wala naman siyang ninakaw sa taong bayan. Nasira lang yung kabuhayan niya dahil nalulong siya sa anuman yung, sa anumang challenges ng buhay niya. Right? So I think, sabi ko nga, I hope ipagdasal natin na bigyan siya ng wisdom para sabihin niya kasi ang laki po ng magiging impact ng presentation ng presence ni Maricel sa May 7. At pwede siya maging advocate. Pwede siya maging speaker, pwede siya maging speaker ng TED Talk o speaker sa buong kung saan man. 'Di ba? I-educate niya yung tao, ang taong bayan, kung mga artista na kapwa niya, ano bang mapapala mo dito? Ano bang naidulot sa buhay mo? Kasi ang alam lang natin sa kanya, kikay siya, komedyante, I think it's okay to tell your story kung ano yung pain, ano yung mga sufferings mo para mas ma-learn ng taong bayan kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi doon sa interview, sabi niya, sa interview with Aster Amoyo, ang sabi niya, ayaw daw niyang makita siya na umiiyak siya na malaman ng tao yung kanyang pain kasi ang alam lang ng tao is happy siya. No, I think, kailangan din malaman ng bayan kasi pag na-express mo. Actually, na-express na yung wala siyang pagkain, pagising sa umaga, walang breakfast, tapos sasabihin niya sa mga kapatid niya, matulog na lang ulit tayo. Yung ganun pinagdadaanan, nakaka-relate tayo eh. Dahil marami sa inyo din nakaranas ng ganung klaseng buhay. Kaya I think she's a good person. By watching that, she's a good person na nawala lang siya sa direksyon. Ganun talaga. There's no perfect life in this world. Pero at least, pag may mga challenges na ganun, tapangan niya yung sarili niya at talagang sana nga, I am looking forward na maging advocate siya nitong pulburo na ito o advocate siya for whatever, ang magandang maidulot sa Pilipinas, sa taong bayan at i-educate niya yung tao, ang mga kapwa niya artista. At again, as a celebrity, as a vlogger now, na nagbablog siya. So, di ba minamahal natin yung mga taong role model? So, wala na tayong pag-asa kay Marcos Jr. Ayaw nga umamin eh. Wala nga ngayon eh. Wala siyang ginagawa kundi mag-vlog siya ng mga tungkol sa pagkain. May vlog ngayon si Kuting about paano daw ipagmalaki yung mga pagkain nating mga Pilipino. Pero yung pulburon nakalimutan niyang isama.